Naku, napakarami pong ah, napakarami pong dapat sagutin. Eto naman si Auntie Claire, pinagpapaliwanag. Bago daw willing daw tumanggap. Alam mo, hindi totoo minsan yung pinagsasabi nito ni Auntie Claire. Sabi rito, Marcos ready to consider sensible flood advice from Duterte. Ah, pwede raw pong tumanggap ng suwestyon ng si Pangulong Marcos mula sa mga Duterte sa isang kondisyon. Ipaliwanag daw muna ng mga Duterte yung 13,900 na flood control project. May anomalya ba? Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito, alam niyo po, sabi nga ni Karen Davila, nung tinanggihan niya, sabi kasi na nagbabayad kay Karen Davila, walang nakakaalam. Pag tinanggap mo tong bayad namin buwan-buwan, walang makakaalam na bayaran ka namin. Alam mo, hindi po totoo yan. May mga formula po tayo. Katulad po ngayon, makikita nyo po yung mga bayarang media. Ito po, hindi po bayaran na media na isang buhos ha. Ang nalantad po tayo rito kay Julius Babaw, Julius Lalim, yung bayaran po rito sa mga sikat po na media personality, iba yung bayad. Iba yung sa network. Hindi ko alam kung wala pa naman kumakanta na may binabayarang network. Pero yung per tao pala to. Pag sikat kang personalidad, per tao. No? Ang bayaran dito. Madali lang po. Madali lang po malaman, arn-arn. Clavio, kung akala mo, Clavio, hindi namin alam. Madali lang, Clavio. Baka hindi mo alam kung paano tagapagtanggol ka ng mga binabanatang media, Clavio, di ba? Baka hindi mo alam na yung pinagtatanggol mo pala, Clavio, ay mga bayaran talaga. Simple lang, Clavio. Bakit pa ulit-ulit ka kay Clavio? Parang hindi. Si Clavio kasi parang talaga, parang pakiramdam ni Clavio, hindi natin alam na may bayarang media. Talaga, Clavio, pinagtatanggol mo yung mga bayaran. Eto, simple lang, Clavio. Pag umaatake ka, sa panahon ngayon, nalantad na may mga ghost project, ghost project po sa panahon ni BBM. Ito pong pinag-uusapan nating panahon from 2022. Mula po nung umupo si BBM. Lantad po yung mga madaling masirang flood control project. Lantad po yung mga ghost project. Pero ang inuupakan mo pa rin ay ang pagbabiyahe ni Duterte, ni Sara Duterte. Inuupakan mo pa rin. Ngayon may problema ng pagbaha. Inuupakan mo pa rin yung mga Duterte, yung biyahe ni Sara. Inuupakan mo pa rin, sasabihin mo pa rin, magpaliwanag yung mga anak ni Duterte sa 13,000 na nakakulong. Pinagpapaliwanag nila yung mga anak ng nakakulong sa Netherlands kung ano daw nangyari sa 13,000 daw na flood control. Di ba? Clavio? Tanong ko sa iyo, Clavio, ba't ikaw pinagpapaliwanag mo si VP Sara sa biyahe niya? Hindi ko sinasabing bayaran ka. Pero, yan po ang formula namin, Clavio. Pag bigla kang bumanat sa mga Duterte ngayon, bayaran ka. Clavio. Kasi, alam niyo po, nakakapagtaka eh. Ito yung kaya sabi ni Karen Davila, hindi po, matutuklasan po yan ng mga tao. Correct. Kahit wala kaming resibo to. Kahit wala kami resibo na bayaran kayo. Ito ang issue, nagpo-flaunt ng yaman, lifestyle. Nagpo-flaunt yung mga anak ng kontraktor, anak ng politician. Pinagyayabang yung yaman. Galit ang mga artista. Miski mga artista, galit.
celebrity mismo na nagfo-flaunt din ng yaman. Ano pagkakaiba? Nagfo-flaunt din po ng yaman yung mga artista. Ang pagkakaiba po, pinagpawisan nila yan. Yung mga artista po, in fairness, hanggang madaling araw kung mag-shooting yung mga yan. Kaya may karapatan po sila. At yung iba riyan, sponsor nila yung pinoflaunt nila. Eto po, wala pong Kaya nagagalit po yung mga tao. Sa kabila na alam na nila, lalo na nung matuklasan nila. Halimbawa. Galit na galit sila dito sa Claudine ko. Ako po, hindi ko po alam. Alam ko meron Claudine ko. Akala ko nga anak ni Saldi. Yung pala pamangkin. Pero yung tatay din ito, katulad ng kanyang tsuhin, contractor din. At kasama rin dun sa top 15. Biruin nyo yun. Yung kapatid ni Saldico at yung dati niyang pinamumunuan na kontraktong, ano ba tawag dyan sa kumpanya ng mga construction company, ay kasama sa top 10, top 15 na nabiyayaan. At ang boyfriend nito, di umano, tama ba? Naging showbiz ay kasama rin dun. Anak din ng kasama dun sa mga contractor na top 15. Anak ng tinapay. Kaya nakakatuwa Nakakatuwa na ang yayaman nila. Di ba? Clavio. Bakit? Bakit Clavio? Ang tanong ko sa iyo, ito ang issue, flood control project. Hindi ka bayaran, Hindi kita inaakusahan na bayaran, Clavio. Paano mo naisip? Nagalit ang mga Pilipino dito. Ang babanatan mo yung biyahe ni BP Sara. Paano, Clavio? Bigla mo naisip na mas mahalaga yung issue ng pagbabiyahe ni BP Sara. Bigla mo na isip na may problema tayo pag bumabiyahe si BP Sara. Clavio. Nagtataka lang kami. Kasi nagbibigay ako ng formula Malalaman ninyo na bayaran ang isang media practitioner kung walang kaabog-abog biglang bibira sa mga Duterte. Di ba? Walang kaabog-abog, bumibira sa mga Duterte. Walang issue, biglang bibira ng biyahe ni BP Sara. Yan ang formula ko, Clavio, na may bayaran na media. Hindi ko sinasabing bayaran ka, Clavio. Sabi nga, nung nagbabayad sa mga media, hindi matutuklasan ng tao na binabayaran namin kayo buwan-buwan. Hindi namin wala talagang makakatuklas, Clavio, kung may bayad ang mga media. Hindi kita inaakusahan. Pero, nagdududa kami. Ito ang issue, flood control, ghost project. May pinangalanan ka na bang mga contractor, Clavio? Hindi ko po pinag-iinitan si Clavio. Si Clavio kasi ngayon ang tagapagtanggol ng mga medyang bayaran. Di ba? Very vocal siyang ipagtanggol. Binanatan pa si Vico Soto. At same po sila, yung mga attack dog, alam niyo po, same po sila. Kung may ebidensya ka, ilabas mo, Mayor Vico. Ganun po Ganun po ang mga atake nila. Pag meron naglabas ng nagbulgar ng mga anomalya, ang una nilang sinasagot ay dapat magpakita ka ng ebidensya. Yan yung hinahanap namin sa inyo nung inaakusahan nyo si BP Sara sa anong tawag dito? Confidential fund. Yan yung sinasabi namin. Maglabas kayo ng ebidensya na nagnakaw ng confidential fund. Hindi. Dapat si BP Sara. Dapat si BP Sara ang magpaliwanag. Ngayon, ibabalik namin sa inyo. Nasaan si Saldico? Bakit hindi niya paliwanag tong mga insertion? Hindi kami nagtatanong yan. Alam niyo kung sino nagtatanong? Kapwa nila congressman, si Toby Chanco.
na si Saldi ko raw ang dapat magpaliwanag ng mga insertion. Paano yan si Diskaya na may connection sa mga Duterte? Ayan, kaya nga, kung sino nag-ugnay niyan, tsak, hindi bayaran. Sino nagsabi sa inyan? Ikaw nakaisip niyan? Malamang hindi ikaw nakaisip niyan. Yung nagsabi niya na may ugnayan na yung Diskaya sa mga Duterte, alam nyo na. Di ba? Alam nyo na. Saldi ko ang pinag-uusapan, si PCIJ. Numero 1 yung PCIJ. Di ba? Sige, Elijah, kasama ka ba dyan? Patunayan nila yung ugnayan. Alam mo ba? Ikaw Elijah Celebre. Sasabihin ko sa iyo, eto, sagutin mo. Alam ko na yung mga gimmick mo eh. Eto, sagutin mo, Elijah. Sabi rin nila na si Duterte, yung Pogo, yung mga problema sa Pogo noon to at saka war on drugs, at saka droga mismo, ay may ugnayan sa Duterte. Napatunayan ba nila? Hindi. Ngayon, maniniwala ka, sinabi ng PCIJ. Ano po yung PCIJ? Journalist. Ano yung pinag-uusapan natin ngayon lang? Bayarang mga taga-media. Hindi ka na dapat lumayo. Kung sino man na nag-uugnay dyan sa mga Diskaya, ngayon, na nai-issue ngayon nai-issue, inuugnay nyo na naman sa Duterte, wag na po nating pagtakahan ang katulad ng mga sinasabi ni Elijah. Di ba? Simple lang yan. Alam na natin yan lahat. At hindi lang po mga, ano ang sabi ni Congressman Marcoleta, yung anak ni Senador, may mga bayaran na mga nagko-comment. Alam na natin yan. Hindi nyo kami maa-andap dyan. Yan lang pinag-uusapan natin. Ngayon pala, may bago. Maraming salamat sa iyo, Elijah. Ngayon, alam na natin. Inuugnay na bigla. Inuugnay na bigla. Yung sino na nga yan? Hindi ko pa alam yan. Pero, dahil po dyan sa mga katulad ni Elijah, nagko-comment, natutuklasan natin. Naiugnay na ngayon yung mga Duterte dito sa mga kontraktor. Ang tanong ko, sabi ni Auntie Claire, 13,000. Pasensya na kayo Diskaya. Sabi ng mga nito ni Auntie Claire, paliwanag daw ng mga Duterte ang 13,000. Alam mo, Auntie Claire, nakaraos po si Duterte, wala naging issue sa flood control. Alam mo kung bakit? Walang ghost flood control project nung panahon ni Duterte. Alam mo pa kung anong bakit? Walang flood control na madaling masira nung panahon ni Pangulong Duterte. Nariyan si Mark Villar, DPWH, senador ngayon. Bakit hindi nyo tanungin? Kayo nasa kapangyarihan. Tokis-tokis kayo, naninira kayo sa Duterte. Wala ba kayong kakayahan na tuklasin yung mga ghost flood control project ng mga Duterte? Di magpakita kayo ng ghost project para sabihin, eto, panahon to ni Duterte, ghost project. Eto, panahon ni Duterte, nawasak agad. Di ba? Bakit magpapaliwanag? Wala namang problema. Katulad niyan, commenter, Diskaya ang sinasabi, kaugnay ni Duterte. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Talagang lahat po yan. Basta ito lang po ang ating formula dyan. Sino mang media na may issue ngayon, malaki po tong issue na to. Tinukoy na nga ni Marcos, ito yung top 15. Presidente na ng Pilipinas yung nagtukoy. Ito yung top 15. Walang ugnayan kay Duterte yun, yung top 15 na yun. Pero magsasalita sila. Naiugnay nila kay Duterte. Alam nyo na, yung mga media na yan, Clavio,
Ha? Tagapagtanggol ka, di ba? Hindi kita sinasabihan bayaran. Bakit naman kita ako sa sabi nga ng mga nag-aalok kay pinagdudugtong-dugtong ko lang eh. Sabi nung nag-aalok kay Karen Davila, walang makakaalam na binabayaran kita pag ikaw ay tumanggap ng bayad ko. Ganon ang alok. Hindi namin alam, Clavio. Wala kaming patunay na ikaw ay bayaran. Pero isa lang po ang natitiyak namin. Kung ito ang issue tungkol sa Ghost Project at sa mga palpak na flood control at usapin ng mga anak ng politiko, anak ng mga kontraktor ay nagyayabang ng kanilang yaman, lifestyle sa social media at ipinasok ng isang media practitioner, isang kilalang taga-media, isang journalist o grupo ng mga journalist ang tungkol sa mga Duterte sa panahon ngayon na walang kapangyarihan ng mga Duterte. Asahan ninyo, bayaran niyang tao na yan. Bayaran niyang grupo na yan. Hindi ba, Arnold Clavio? Wala kaming patunay, hindi ka namin inaakusahan. Ha? Kaya lang, sa dami ng lumabas na ano ang katangian ng isang bayaran, yan po ang katangian namin. Ha? Yan po ang katangian namin. Pag meron pong nagko-comment na inaatake ang mga Duterte sa mga social media, ano sabi ni walang kaabog-abog. Anti-Duterte kayo, papasok kayo sa mga pro-Duterte. Ano sinasabi? Mga bayarang komentor. Iba pa po yung mga bayaran na na mga vlogger. Ha? May distinction, ha? Bayarang vlogger at saka bayarang komentor. Hindi nyo kami mapaglilinlangan. Ngayon, ibato nyo sa amin, sasagutin pa rin namin yan. Huwag yung sasabihin nyo sa amin na kung ano-ano. Kaya namin sagutin yung mga bintang ninyo. Yung binibintang nyo na may problema sa flood control nung panahon ni Duterte. Ano ang problema? Asan ang prueba? Asan po ang prueba? Ay, kita nyo, comment ng comment si Elijah. Bayaran daw ba si Ted Filon? May formula na ako. Ano ang sinabi ko? Hindi namin kaya, sabi nga na nagbabayad eh. Hindi matutukoy na bayaran ka. Pero once kami po ang formula namin, may isyong malaki. Gusto nyo pag-usapan yung issue sa Duterte kahit wala namang issue, bayaran niyang media na yan. Di ba? Bayaran yan. Yung mga nagko-comment ng mga anti-Duterte sa mga Duterte vloggers, bayaran yan. Komentor. Huwag na tayo maglinlangan dito. No? Hindi nyo na kami mabobola. Di ba? Okay. Punta na po tayo rito. Kaya, puna-puna lang kayo. Alam natin lahat yan. Ha? Alam nga namang Pag minali nyo, sinabi nyo na hindi totoo itong sinasabi ko, putya, sinungaling na yan si Congressman Marcoleta pala. Mas kapani-paniwala sa inyo. Ako, hindi ako sasagot kasi alam mo yung mga yan. Alam na natin yan, no? Ngayon, ang susunod niyan, yung mga nagsasalita na, kaya tayo na ngayon, ang mga nang-aapi sa kanila.